Kumusta mga brad? Marahil nga ay nagtatanong ka, kailan nga ba dadalhin sa Pilipinas ang Yamaha Aerox Alpha Turbo? Kasi nga yung NMAX Turbo nandito na. Kumbaga siya na lang talaga yung pinaka hinihintay. Ang dami na kasi nilang excited. Gustong gusto na nilang magpabili sa mama nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, pinakamalaking tanong nga po ng mga tao ngayon, kailan ilalabas sa Pilipinas ang Yamaha Aerox Alpha Turbo? Sa totoo lang mga brad, si Yamaha lang talaga ang makakasagot niya. Pero dahil nga po nilabas na rin ito doon sa Vietnam, o kalalabas lang nito doon sa Vietnam, panigurado ilalabas na rin nila yan dito sa Pilipinas. Kasi nga diba, ano pa bang inaantay nila? Pasko. Saka alam din naman nila na mabenta din talaga yung motor na yan dito sa atin. Yan pa naman yung mga motor ng mga kamoteng nagkakarera doon sa Marilaki. Kaya panigurado, malapit-lapit na rin yan. Maubos yung mga yan, hindi joke lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Aerox Alpha Turbo na mayroong 155.09 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Nm of torque at 8,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Indo na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 120 kilometers per hour. Pero kapag nandito na sa Pilipinas yan, panigurado o abot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity. Same pa din doon sa nauna, na kumukonsumo naman na po ng 48 kilometers per liter. Pwede na. Yung Mio ko nga mas malakas pa dyan eh. Ang sukat na kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron po itong ABS. O diba? Sa wakas naka-disc brake na. Kaya maganda na siya. Ang kanyang seat height ay mitaas na 790mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 130, 127 at 124 kilograms. Depende nga po sa variant. Yung pinaka high end, yun yung pinaka mabigat. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka fully LED na po. Sabi nga po ng iba, yung ilaw niya ay para daw bumalik doon sa version 1 na parang hinaluan daw ng konting Honda Click 125. Ano sa tingin mo, Brad? Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na. So masabi nga po nating upgraded na talaga. Pero basic lang yan sa mga China bike eh. Syempre ito nga po ay naka keyless, yung top variant, pero yung pinaka standard di susi pa din yung gamit sa kanya. Kaya may choice ka talaga. Tsaka meron din po itong Y-Connect na wala naman talagang connect. TCS, meron din itong TCS or traction control system nga po. Alam nyo na yun kung para saan yun. At syempre yung pinakabagong technology nga po, kuno nila na YECVT or yung kanilang Yamaha Electric Continuously Variable Transmission na siya nga pong tinatawag nilang turbo kuno. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang turbo. Baka isturbo. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. Pero dito hindi mo na kailangan manood ng Cornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank. Pero yung standard wala pong subtank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan
ng stallion. Kaso lang wala pa din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa kanilang presyo, yung Turbo Ultimate nga po, yung pinaka high-end nila, ay may presyong 41,730,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 150,000 pesos. So kung doon pa lang sa kanila ganun na yung presyo niya, good luck na lang dito sa atin. Samantalang yung standard naman ay may presyong 29,900,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 107,000 pesos. So napakalayo nga po nitong presyo ng standard doon sa top variant nila or yung kanilang Turbo Ultimate. Kasi nga po itong standard nila, marami siyang features na wala sa kanya na meron nga po doon sa Turbo Ultimate. Pero kahit nga po ganun, ang kagandahan naman dito, may choice ka. Kung saan lang aabot yung budget mo, yun ang bilhin mo. At nakaka-excite na rin talaga kung kailan siya ilalabas dito sa Pilipinas. At kapag nangyari nga po na ganun, masaya talaga yun. Kaya habang may oras ka pa, mag-ipon ka na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.